Good morning, Philippines. Ngayon po mga kabarangay, mga bayan, mga kapatid, ay araw ng Sabado, September 28, 2024. Pag-usapan po natin itong investigasyon na ginagawa ng Badcom. Kung mapupuna po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, simula't simula, ang kanila pong mga testigo ay mga scripted po ang sinasabi. Una po dyan, napupunan natin na itong mga taong ito, mula pa doon kay Guban, kay Fortaleza, kay doon sa mga PDL, doon po at sa mga pulis, kay Espinedo, kay Leonardo, kung kanino pa. At ngayon, yung pinakahuli po itong Stanley de Guzman, na ang kanila pong mga salaysay, kung titignan mo, ay scripted po. Bakit po scripted? Kung baga makikita mo na may pattern po. Ano ang pattern, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Lahat po ng kanilang mga affidavit, unang-una po, generally speaking, makikita po natin na dati na silang nag-execute ng mga affidavits. Ngunit, bigla nila itong pinabulaanan o pinawalang bisa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng supplemental affidavits na kung saan po itong lahat ay tumutumpok para i-connect si PRRD dito po sa mga EJK or extrajudicial killings na may kaugnayan sa droga. So, ang tinutukoy po sa bandang dulo, titingnan po natin, mga ebidensya na magtuturo kay PRRD bilang mastermind o nag-utos upang patayin di umano ang mga drug lords na ito kahit sila ay nakabilanggo na. Halimbawa po kay Rolando Espinosa sa Albuera Leyte at yung tatlong Chinese di umano na pinapatay sa pamamagitan ng isang Colonel Leonardo na siyang namamahala sa Davao Penal Colony kung saan di umano inilipat ang tatlong Chinese na ipinapatay sa kulungan. At dito sa bandang huli, sinasabing ang lahat ng nasa likod ng patayan ay itong si Colonel Garma na close kay dating Pangulong Duterte. At sa huling balita nga, pinipilit ni Abante na palabasin na di umano itong si Garma ay kabit ni Duterte. Katunayan, di umano may-arong pa silang anak. So, makikita mo, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na itong investigasyon sa Quadcom ay sadya talagang ginawa upang makakuha ng mga ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte upang palabasin na siya ang nasa likod ng pagpapatay lahat ng mga namatay na poser at drug addicts ng panahon ng kanyang panungkulan relative to his war on drugs. At sinasabi nga ni Congressman Barbers at ng mga kasama that the evidences which they obtained through their investigations could be used by the International Criminal Court to issue warrant of arrest and consequently successfully prosecute PRRD. So in other words, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na itong Quadcom na ito, actually, ngayon hindi lang Quadcom, itong Committee on Good Governance and Accountability ay nag-iimbestiga na rin laban kay Vice President Sara Duterte.
relative to alleged corruption by the said Vice President with respect to her usage of the confidential funds in 2022. Ang sinasabi po nila dito ay imposible na walang korupsyon sapagkat sa loob lamang ng 11 araw, inubos ni dating Vice President o ng Vice President Sara Duterte ang pagkasta ng 125 million confidential funds. Pero nais po nating liwanagin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na itong tungkol po sa confidential funds, the spending of 100 million within 11 days, hindi po ibig sabihin niya na ginasta sa loob lamang ng 11 araw ang nabanggit na halaga. Ang ibig po sabihin niya, sapagkat sa ang General Appropriation Fund, pag hindi mo po nagamit, o yung budget within that year, pag hindi mo nagamit, yan po ay marirevert to the General Funds. May babalik po sa National Treasury. Kaya, doon po sa 11 araw na kung saan sinasabi nilang gumastos ng 125 million confidential funds, hindi po ibig sabihin noon na sa loob ng 11 araw, aktual na inubos ng OBP yung paggastos ng pera ng 125 million. Hindi po. Ang ibig lamang pong sabihin niya, within 11 days, na-obligate nila ang pera. Ibig sabihin, within that 11 days, pumasok sila sa mga kontrata kung saan gagamitin ang pera. But it does not mean na sa loob ng 11 araw, ubusin. Ibig lamang sabihin niya, may mga pinasok na silang kontrata na pwede magservisyo for the incoming how many days? 90 days, 120 days, or so forth and so on. But the 125 million was allocated into different obligations. Yun po ang ibig sabihin. Sa gayon, hindi na po magagalaw ang pera sapagkat obligated yan, mayroon nang napaglaanan within that 11 days bago matapos ang 2022. Yun po ang ibig sabihin. Pero pinalalabas ng mga kongresista na to na sa loob lamang ng 11 araw, naubos ang 125 million. Kasi sabi nila, it means na gumastos ng ganito kalaki araw-araw. Hindi po totoo yan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ang ginagawa lamang po ng Quadcom o ng mga membro ng Kamara sa tulong o sa guidance ni Romualdez ay palabasin na pasamain sa sambayan ng Pilipino, palabasin ng kurap ang ating Vice Presidente. Pero sa totoo lamang po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang totoo pong kurap ay ang kasalukuyang administration ng bangag na Pangulo. Bakit po? Imagine for the year 2024, naglaan po sila ng 700 billion na wala naman pong nakalaan kung saan gagamitin. Kaya ang tawag nila unprogrammed funds. 700 million being left to the discretion of the President as to what use it will have. Siya po magdedesisyon mo. So aside from 700 billion na yan, mismo sinabi ni Kimbo na mayroong 550 billion allotted for the construction of 5,521 flood controls, which was reported by the President during his SONA being completed. Pero sinabi ni Kimbo na na-divert ang pera, meaning hindi po naigawa.
o naipagawa ng flood controls yung 515 billions na yun. But Kimbo did not tell us where the money go. Hindi po sinabi. Basta sinabi niya, dinivert. So, ibig po sabihin, hindi nagawa yung 5,521 flood controls. Aside from that, yung sinasabi nila about 90 billion from PhilHealth standby fund na niremit din sa Malacanang. So, ang laki po ng pera ng mga mamamayang Pilipino na ginagasta ng Pangulo at ni Martin Romualdez na hindi natin alam kung ano ang pinagkakagastusan. Very concrete example po ang sabi ni Vice President Sara Duterte in her capacity as DepEd Secretary. Humingi siya ng 5 billion budget for the construction of classrooms throughout the country. Ang ginawa po ng Kongreso, because kakampi pa nila at the time si Sara, naglaan ng 15 billion for the classroom construction. Pero binigay lang sa kanya yung 5 billion, yung 10 billion hinawakan ng Kongreso na hindi alam ni Sara kung saan dinala. Basta ang alam niya, 15 billion were allotted for classroom construction nationwide. Pero dahil 5 billion lang ang kanyang hiningi, yun lang ang ibinigay sa kanya. But the 10 billion was left for Congress to do with the money. Even then, ang problema pa doon, ang magliliquidate noon ay si Sara Duterte sapagkat based on the budget appropriation bill, naka-allotted yun sa DepEd. So naturalmente, hahanapin yun sa kanya bilang DepEd Secretary. Kaya sabi ni Sara, hindi na siya papayag na muling mangyari yun. Kaya nag-resign po siya noong July 19, 2024 as DepEd Secretary. So yan po ang halimbawa ng mga kalikuhan ng Kongreso. Ang masakit nga po dyan, sabi nga natin, si PRRD, based on experience of the common people, siya may tuturing na Pangulo na tunay na nagserbisyo sa masang Pilipino. At ngayon, hindi lang basta sinisira ng kasalukuyang administrasyon ang legacy ni Pangulong Duterte. Gusto pa nilang ipakulong ito, litisin sa ibang bansa through the ICC. So tingnan mo kung gaano po kawalang utang na loob at gaano kataksil sa bayan itong bangag na Pangulo kasama ang tutang Kongreso. Ang tanong po rito mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, ay bakit pumapayag ang Kongreso na magpagamit sa bangag na Pangulo? Well, sapagkat sila po ay binabayaran ng malaking halaga ng bangag na Pangulo. Sapagkat sabi natin malaki ang pera na hawak ng bangag na Pangulo. Dulot ng kanyang pangungulako sa kaban ng bayan. Hindi lang po yan. Hindi lamang yung unprogrammed funds in the sum of 700 billion, yung flood control budgets na dinivert, yung 90 billion galing sa PhilHealth, hindi lang po yan. May lumalabas din po sa balita na ibininta ng bangag na Pangulo ang gold reserve ng Central Bank na umaabot ng 7 tons. Ang 1 tonelada po ay 1,000 kilo ng ginto. So ibig sabihin po, 7,000 kilos of gold reserve from the Central Bank sold by this president. Saan dinala ang pera? So ito po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang nakakalungkot.
sa kasalukuyang administrasyon. At hindi po sila titigil hanggat hindi po nila napapa-impeach o napapatanggal si Vice President Sara Duterte. Katunayan, dati dinidinay po ito ng Kongreso. Pero ngayon, it is now being bloated, expressly announced na pagbalik ng session in November, ihahain na ang impeachment complaint through the Bayan Muna representatives. So pag inihain po ang impeachment complaint sa Kamara, ang kailangan lamang po na signatures ng mga congressmen is about 120 o sabihin natin 150. Ang tanong, kaya po bang makuha ang 150 o 180 na signatures for the impeachment of Sara Duterte? Ang sagot po natin, yes. Bakit po? Sapagkat ngayon pa lamang, dito pa lamang sa budget hearing ng kanang OBP budget for 2025, tila baga nagkakaisa na ang mayorya ng lower house na galit sila kay Sara. At they are trying to reflect that Sara is the most corrupt in terms of spending her confidential funds in 2022 within 11 days. In that descent constitute a betrayal of public trust, which is an impeachable offense. So pag pinirmahan po ng at least 120, sa tingin natin, sabihin na natin 150, ang impeachment complaint na ihahain ng Makabayan Bloc, that will constitute an article of impeachment to be transmitted automatically to the Senate for trial. Ngayon, ang mga senators po ang impeachment judges. Ang tanong, kaya po bang makuha ng Senado ang at least 18 votes to impeach Sara Duterte? The answer is yes. Sa tingin po natin, hindi lamang 18, baka makuha pa ang 22 signatures with the present constitution of the Senate. Sapagkat si Chase Escudero as President of the Senate, inendoso pa yan ni Marcos, though silently perhaps. The fact that Chase Escudero obtained votes as Senate President, lahat po ng bumoto sa kanya ay boboto rin para ma-impeach si Sara. So, most likely, bago po magbukas ang taong 2024, sigurado po na may impeach si Sara Duterte as Vice President. Alam po ninyo, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang impeachment po is not based on the merits of the case. Meaning, kahit hindi po totoo na ikaw, Sara Duterte, ay corrupt, pero kung magkaisa o makakuha ng 20 votes, actually, it's about 16 or 18 lang ang kailangan. 2/3 votes. So, mga 16 at least. Pero sabi nga natin, baka sumubra pa. Pag bumuto for impeachment ang 20 senators, regardless of whether it is true or not, that Sara Duterte is corrupt, she will be impeached. Because impeachment is more political than judicial. It is a number game. Pag nakuha sa Kamara ang 120 or 150 signatures, the impeachment complaint becomes an article of impeachment.
pag nakuha ang 16 or 20 votes sa Senado, totoo man o hindi, na corrupt si Sara Duterte, tanggal po siya sa pagkapangulo. That is the nature of impeachment. So mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, pag nangyari po ito, ang ibig po sabihin niya, itong administrasyon ng bangag na Pangulo, with this corrupt Congress, 19th Congress, they are not serving the interest of the Filipino people. Ibig po sabihin yan, they are serving their individual interest. Sila po ay nagsisindikato laban sa interes ng sambayan ng Pilipino. Sila po ay magnanakaw sa kaban ng bayan, paghati-hatian po nila ang kaban ng bayan sa kabila ng kahirapan ng higit na nakakaraming mga Pilipino. Kaya mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, pag nakita po natin ito, nagawa po na lang i-impeach ang pangalawang Pangulo, kumilos na po tayo. Mag-people power po tayo upang mapatalsik ang bangag na Pangulo at ang korap na Kongreso. Naamin po natin na hindi natin magagawa ito kung tayo lamang mga sibilyan. Kailangan din po ang tulong ng mga men in uniform, both in the armed forces and in the PNP. Pero naniniwala po tayo na marami pong matitino sa armed forces at sa PNP. At the end of the day, sila po ay susuporta sa sambayan ng Pilipino kung makikita po nila na gumagalaw at kumikilos na ang mga mamamayan. Nangyari po ito noong 1986 against Ferdinand Marcos Sr. Nangyari din po noong 2001 against Joseph Estrada. Mangyayari po ito ngayong 2024 or 2025 against Ferdinand Marcos Jr. Marami pong salamat at magandang umaga sa lahat.